Dito sa mundong ating ginagalawan, bawat tao ay may mga pagsubok na pinagdaraanan na minsan nga po ay kailangan mong gumamit ng mga pabalimbaw na pamamaraan na ang ilan sa ating mga kababayan ay hindi ito kayang maunawaan na kaya niya lang nagagawa ang mga ito ay dahil sa may napakatinding dahilan. Kaya naman minsan talaga sa buhay ng isang tao, wala kang magiging iwas sa mga pagsubok na mararanasan. Isama mo pa yung mga ubod ng toxic at napaka-judgmental na mga nilalang na kung makapanghusga ng tao talaga namang ubod sa inam. Feeling perfect pero tae din naman. Kaya naman dito nga natin nahangaan ang ating bida na kahit nga natalo sa laban kontra sa kababayan nating si Jonas Sultan ay hindi ito naging dahilan para tuldukan ang kanyang nasimulang laban. Pagkos ito pa nga yung gumising sa halimaw na nakapaloob sa kanyang katauhan. Taong 2019, mula super flyweight ay umakyat ang ating bida sa featherweight division. Doon nga ay upang sagupain ang Meksikanong si Josepek. Sa umpisa pa lang ng round 1 ay talaga namang puro solid at malulutong na patama na agad ang ipinupukol ng ating bida na kung saan nga ay tumama ang magkasunod na patama sa bodega nitong Meksikano. Sa lakas nga ng suntok na tumama ay talaga namang napaluhod agad itong Meksikano. Nakatayo rin naman itong Meksikano at nagpatuloy pa sa laban. Kaso, makikita mong wala talagang kaya at kawawang kawawa yung kalaban. Sa pagpasok na round 2 ay muli ngang tumama ang kaliwang suntok sa bodega nitong Meksikano. At sa lakas nga ng suntok na muli nga ay tumama ay napaload muli itong Meksikano. At nang muling ang salpukin ng ating bida, ay dito na itinigil ng third man in the ring ang laban. At sa laban ay itinanghal ngang panalo ang ating bida via technical knockout. Dahil nga po sa impresibong panalo ng ating bida, ay naging daan ito para magkaroon siya ng pagkakataon sa WBO Interim Bantamweight title. At dito ay nakasagupa niya ang tinaguriang The Cobra, ang Meksikanong si Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang sagupaan, ay galing ang Meksikano sa 13 sunod-sunod na impresibong panalo, na kung saan ay 12 dito ay tinalo niya via knockout. Naging WBO Latino Bantamweight Champion taong 2018. Matapos niyang talunin ang Amerikanong si Daniel Lozano via technical knockout sa loob lamang ng 2 rounds. May impresibong record na 23 wins, 20 knockouts at 2 talo lamang. At may napakataas na 73% knockout ratio. Kaya naman masasabi nating napakabigat na laban ito para sa ating bida. Subalit sa mismong laban ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang knockout artist na Meksikano. Sa sabayan ng dalawa ay makikita ng mas angat ang mga suntok ng ating bida. At pagpasok nga po ng round 3 ay mapapansing nahihirapan ng makatama itong Meksikano na halos saluhin na lang lahat nitong suntok na ipinupukol ng ating bida.
At pagsapit ng round 6 ay dito na unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano. Dahil sa walang humpay na birada ng ating bida, bumagsak nga ito matapos tamaan ng magsunod na right hook. At sa mga sumunod na round ay bahagyang nakaganti rin naman itong Meksikano na kung saan ay nakapagpatama nga rin nito ng malalakas na suntok mula sa ating bida. Subalit tila walang epekto naman ito sa tigasing mukha ni Cuadro Alas. At pagsapit nga po ng round 12, ay dito na tuluyang tinapos ni Cuadro Alas ang paghihirap nitong si Ricardo Espinosa na kung saan ay nanalo nga po ang ating bida via technical knockout. Isa nga po sa mga talaga namang inaabangang laban noon na kung ating matatandaan ay halos 3 taon nang nakakalipas ay ang magiging laban sana sa pagitan ng ating kababayan na si John Riel Casimero kontra sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ang kanilang laban sana ay magaganap noong buwan ng Abril taong 2020 sa Mandalay Bay Center, Las Vegas, Nevada, USA. Ang kanilang bakbakan ay para sana sa unification bout ng kanilang mga hawak na titulong IBF, WBA at WBO Bantamweight title. Subalit hindi nga po ito natuloy dahil sa hindi inaasahang paglaganap noon ng nakamamatay na COVID-19 pandemic. At para na lang hindi masayang ang paghahanda nitong si Casimero na noong mga panahon na yan ay nakabase sa Amerika para nga po sana sa magiging laban niya kay Inoue, ay itinapat na laang muna ito sa nooy top upcoming prospect ng West Africa na si Duke Maika ng bansang Ghana na noong mga panahon na yan ay wala nga pong talo. Bagamat sa magaganap na laban ay kinukonsiderang dehado nga po itong si Wakanda Boy para sa ating kababayan, ay wala nga pong boxer ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang nakaharap sa laban dahil sa nakakasindak na record nitong 24 wins, 19 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo at may napakataas na knockout percentage na 76%. Kaya naman hindi basta-basta talaga ang makakalaban ng ating kababayan. At para nga po sa inyong kaalaman, itong si Maika ay naging representante ng kanyang bansang Ghana para sa 2012 Olympic Men's Flyweight Division. Nagsimula bilang isang pro boxer taong 2012 sa edad na 22, kung saan ay nakapagtala nga po ito ng 13 sunod-sunod na panalo via knockout sa pagsisimula ng kanyang pro boxing career. At ito nga po ay nangyari sa loob lamang ng 3 taon mula 2012 hanggang 2015. Naging WBO African Bantamweight Champion taong 2014 nang talunin ng kanyang kababayan at kapwa undefeated na si Echo Wilson via knockout sa ika-8 round. Naging Commonwealth Bantamweight Champion taong 2016 nang talunin naman niya ang isa pang undefeated na taga-UK na si Matthew Chanda by split decision. Kaya naman dahil sa kanyang mga naging panalo, ay tumaas ang kanyang kumpiyansa na magagawa niyang maagaw ang titulo sa ating kababayan na si Casimero. I've been crying for long time. You know, I'm hungry for this. You know, so this is what I'm crying for. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I'll give good performance, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers from Ghana.
Subalit kahit nga po magkaganon, ay sinabi nga po mismo nitong si Casimero na kahit pa undefeated at knockout artist itong si Doc Micah, ay hindi nga raw po tumatayo ang balahibo niya rito. Bagkos ay galit nga po raw ang nararamdaman niya dahil hindi nga po natuloy ang laban niya kay Inoue. Kaya naman ang naging banta nitong si Casimero kay Micah ay humanda ka dahil ikaw ang sasalo ng aking galit na para sana kay Inoue. Kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas, mag 8 months, 9 months na ba o muntik na magiging isang taon. Ano na yun. Kaya si Micah talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Sa kanilang weigh-in, bago ang laban, ay makikita ang bato-bato at solidong pangangatawan nitong si Doc Micah, kung saan ay masasabi mong pinaghandaan talaga ang magaganap na laban. Habang ang ating kababayan ay kalmadong nagtimbang at handang-handa rin sa magaganap na laban. 117 and 3/4 pounds for the champion, 117 and 3/4 pounds for John Riel Casimero. At eto na nga po mga idol sa mismong laban. Sa mga unang round ay maganda naman ay pinapakita nitong si Doc Micah, na kung saan nga po ay nakakapagpatama nga ito ng ilang malilinis na suntok sa mukha at katawan ng ating bida. Subalit magkagayon man ay tila waipik lang naman ito sa ating bida. Sa round 2 ay dito na nga unang bumagsak itong si Doc Micah, matapos itong tamaan ni Casimero na isang solidong lepok sa may parteng sintido. Plano na nga sanang tapusin ng ating bida itong si Doc Micah sa round 2. Subalit makikitaan mo nga rin talaga ng tibay itong pambato ng bansang Ghana. Kaya naman kabibiliban mo rin talaga ang puso nito pagdating sa laban. Dahil imbis na umatras dahil sa malalakas sa tamang kanyang tinanggap, ay lalo pa nga itong sumusugod at talaga namang nakikipagsabayan sa ating bida. Ang pinakamatindi pa nga rito at pagsapit nga po ng round 3 ay dito na tuluyang tinapos ng ating bida ang paghihirap nga nitong si Doc Micah nang magpakawala ng isang solidong uppercut na tumama nga po ng solid sa mukha nitong si Micah, dahilan para tuluyan ng itigil ng referee ang laban. Ano po kaya sa inyong palagay mga idol? Kung natuloy ang labang Casimero versus Inoue, sino ang dadapa at uuwing talunan sa kanilang magiging laban? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol.